Samantala, bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, hingi muna tayo ng update sa emergency response. Of course, katabi ko rito ng Department of Health sa naganap na malakas na lindol sa Visayas mula kay ASEC Albert Domingo ng DOH. ASEC, kamustahin natin ano yung pinakahuling update ng inyong tanggapan sa tulong na binibigay ng DOH? Yes, ASEC Alan, no? Sa gawin naman po ng DOH, simula po nung gabi mismo nung naglindol, nag-deploy agad tayo as of 2 a.m. At dahil dun sa deployment natin na yun, meron tayong mga nabilang na mga pasyente na naitakbo, na ilipat po mula dun sa sinatawag nating ground zero. Sa ating Vicente Soto Memorial Medical Center, meron na ho tayong 78 na pasyente so far. As of kagabi ho to, no, yung numbers tinatala natin na inadmit po at tinutulungan. Tapos doon naman po sa AFP-MC, CLSH, yan po ay isa pang ospital dun sa lugar, ay meron na pong 35 na nailipat. Mahalaga to, ASEC Alan, kasi ayaw natin napupuno yung Bogo Provincial Hospital. No? So, dinilipat ng ating provincial government, tulong-tulong, kasamang ating DOH, saka iba pang like yung AFP, sa AFP Medical Center, CLSH. Sabihin ko na rin, ASEC Alan, no, na patuloy pa rin, nakairal pa rin ang Code White sa ating central office, sa aming Emergency Operations Center. Ito po, bihira namin ginagawa ito except pag meron talagang krisis sa ating Central Visayas Center for Health Development, Code Blue. Ibig sabihin ho noon, mas intense yung monitoring kaya mabilis yung pasok ng mga numero. Which brings me to say na sa initial rapid health assessment natin, buti po yung mga ospital, tulad ng sabi ng OCD, ay wala tayong na-capture na damage sa ospital. Meron pong unfortunately mga primary care facilities. Ito po, ASEC Alan, yung mga barangay health station, yung mga rural health unit, mga po, subject to verification sa Daan Bantayan, Medellin, Tubigon, sa Taboclan, sa Sogod, sa Borbon, saka sa Katmon. Yan po yung initial list natin na pinapa-verify. Pero meron naman tayong 1 million worth of medicines and supplies na ipinadala as of last night. Okay. ASEC, ipinag-utos ng Pangulo ang pagpapatupad ng zero balance o balance billing ng ating pamahalaan. Sa pangunguna nga po ninyo yan, ng DOH, lalo na dun sa mga naapektuhan ng lindol sa Cebu. Update, sir, about that. Opo, yung ating tatlong DOH hospital sa pinakamalapit sa lugar, yun pong Vicente Soto Memorial Medical Center, yung Cebu South Medical Center, tsaka yung Eversley. Yung tatlong DOH facilities po yan, patuloy pa rin yung ating zero balance billing. Idagdag ko na rin, ASEC Alan, no, base na rin sa sinabi ng ating Pangulo at sa balita, nagbigay ng augmentation fund, no, I think for repairs, ang Office of the President, yung in various amounts sa DOH hospital, sa mga LGU hospitals, makakatulong rin yun. And as mentioned by the Secretary of Health, sa utos na rin ng Pangulo, tinitignan ng PhilHealth kung paano nagagawin na yung mga survivors ng ating lindol ay talagang mag-zero balance billing, hindi lamang sa mga DOH facilities, pero kung kakayanin ng pondo doon sa ating mga private hospitals rin. Okay, paano gagawin, sir, yung mga kababayan natin, lalo na yung mga kamag-anak nila na andun sa ospital? I believe meron namang mga desk doon na pwede silang puntahan sa mga ospital. Opo, actually yung zero balance billing sa DOH Hospital, ASEC Alan, itong pinagkaiba ng zero balance billing dun sa ibang paraan. Di nyo ho kailangan lumapit sa desk. Okay. Sa bill nyo lang po, easy zero na po yan sa utos na rin ng ating Pangulo. Okay. Sir, sa mga kababayan nating, I understand, no, nagkalat sa social media yung mga larawan ng mga apektong o yung mga epekto ng nagdaang lindol. Pero sir, dalhin nyo kami sa sitwasyon ngayon sa ospital ng Cebu, in particular dyan sa mga ospital sa Bogo City. Makikita po natin sa mga reports, no, base na rin sa mga field reports na dumating sa atin. Saka sa nakikita nyo po sa mga litrato at sa media, marami talagang tao. Dahil dumadagsa po ang pasyente, dahil maraming mga injuries, ASEC Alan. Mabuti naman ang balita na hindi naman po mataas yung bilang ng mga critically ill. Ibig sabihin, marami po dito mga gasgas, mga nagkaroon ng pasa, at nagagamot po kaagad. Kaya medyo mukhang marami dun sa labas. Ngunit kung kailangan po ng ating mga more
for intensive care, ICU, or yung mga iba pang mga intervention, sila po yung dinadala kung hindi sa loob ng Bogo at narinig natin yung update mula kay RD Joel kanina, no? Meron ng return to hospital, ibig sabihin na safe na yung loob, buwabalik na yung mga pasyente, mababawasan na yung dami ng tao sa labas. At the same time, yung overflow, dinadala dun sa Vicente Soto, sa Cebu South, tsaka sa Eversley, at sa iba pang mga malalaking ospital. Okay. Sir, kamusta naman yung pag-alok ng tulong ng ibang bansa mula sa international community, in particular sa pangailangang pangkalusugan? Yes, no less than WHO World Health Organization Director General Dr. Tedros. Na-monitor po natin yan, linagay niya yan sa kanyang tweet na ang WHO ay handa na tumulong sa Pilipinas at nakaabang po sila yung kanilang country office na sinasabi yung WHO Philippines. Nagbigay na po ng listahan ng ating DOH, hindi lang sa WHO, pati sa ibang mga foreign partners na kung kailangan ay ready ho sila. Kasi importante ito, Kalan, hindi natin gusto yung dumadating tapos hindi natin alam kung saan sila ilalagak. Oo, tama. In other words, nagkakagulo dahil maraming nagsasabay-sabay. So, kino-coordinate lahat yan at moment's notice, papasok po sila. Before them, Alan, meron pa tayong Philippine Emergency Medical Assistance Teams, yung ating PEMAT na sinasabi. Pinakamalapit, yung nasa Eastern Visayas Medical Center. Pwedeng ma-deploy at anytime. Okay, sir, napapanood ka ngayon ng maraming viewers. Ang kanilang naisip marahil, ano ang maaari kong maitulong sa mga ospital, sa mga pasyente na naroon pa ngayon, lalo likas po sa mga Pilipino, yung bayanihan? Alan, nabanggit mo yan, isa sa mga nabalitaan namin at sasabihin ko din na paraan, marami pong nagbibigay ng dugo. Okay. Kung sabi nga nila, ako'y durugo para sa iyo, ito po yung pagkakataon. Ang ibig ko sabihin ay blood donation po. Sa Vicente Soto Memorial Medical Center, maraming salamat po sa ating mga kababayan sa Cebu at sa paligid. Dumami po yung pila, nagpapadonate ng dugo dahil alam nila, naririnig nila na marami pong mga trauma patients na nangangailangan. Isa po yung paraan. Ikalawa, yung pong tawag para sa mga non-food items. Kasama rin po sa health yung ating mga kagamitan, hygiene kits, yung mga toothbrush, toothpaste at mga ganyan. Punta ho kayo sa pinakamalapit na coordination center ng Office of Civil Defense, Department of Social Welfare and Development or DOH doon sa inyong lugar o dito ho sa Manila para magbigay ho ng mga ganyang donations. Okay. So with that, maraming salamat po sa impormasyon, Asek Albert, sa ibinahagi mo sa atin, lalo na sa ating mga nanonood ngayon. You're welcome, Alan.